Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Iniharap ng Bureau of Customs kahapon, Abril 28, ang halos 250 million pesos na halaga ng shabu na tinangkang ipuslit sa bansa. Ayon sa BOC, ang shipment na nagmula sa Mexico at idineklarang LED spotlights ay unang na-flag noong Abril 14 matapos makitaan ng kahina-hinalang imahe sa X-ray inspection. Dahil dito, isinailalim ito sa 100% physical examination ng Customs Anti-Illegal Drug Task Force at Enforcement and Security Service. Sa pagbubukas ng kargamento, tumambad ang mga puting kristal na nakatago sa loob ng LED spotlights. Kinumpirma ng field testing ng POC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ito ay methamphetamine hydrochloride o shabu na may kabuuang timbang na 36,740 na gramo. Saad ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ito na ang pinakamalaking drug haul na nasamsam ng ahensya sa kasaysayan ng kanilang operasyon sa NAIA. Kasalukuyang nasa kustodiya ng BOC ang mga nasabat na kontrabando at nakatakdang isailalim sa tamang dokumentasyon bago i-turn over sa PDEA. Ipinasara ng pamahalaang lungsod ng Pasig ang isang hotel na iniuugnay sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor matapos madiskubre umano ang operasyon ng human trafficking at prostitusyon. Batay sa closure order na inilabas noong April 27, huli ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y iligal na aktibidad sa raid nang masagip ang 54 na kababaihan kasama ang iba pang mga tauhan, opisyal at customers noong April 21 sa Blue Hotel na pag-aari ng Zerine Development Corporation. Ayon sa mga otoridad, lumabag ang establishmento sa Republic Act No. 9208 at mga probisyon ng Revised Penal Code. Nauna nang sinampahan ng kaso ang asawa at anak ni Defensor na umano'y may kaugnayan sa pamamahala ng hotel. Mariing itong pinabulaanan ng kampo ng Defensor at iginiit na wala silang kinalaman sa operasyon. Giit naman ng NBI, mananagot ang sinumang may control o benepisyo sa establishmento kapag napatunayang sangkot sa krimen. Pansamantalang ilalabas sa kustodiya ng Senado ang kontrobersyal na kontratistang si Pacifico Curly Discaya upang sumailalim sa operasyon sa kanyang kanang balika. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, humiling si Discaya ng medical procedure at pinayagan ito habang hinihintay ang pinal na clearance na posibleng maisagawa sa Huwebes. Si Discaya ay nasa Senate detention matapos ma-cite in contempt kaugnay ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control project noong Setyembre 2025. Nauna na rin siyang isinugod sa ospital noong Marso para sa MRI dahil sa pananakit ng balika. Inaasahang aabot ng halos 1 linggo ang kanyang pananatili sa ospital bago ibalik sa Senado para doon ipagpatuloy ang pagpapagaling. Tiniyak naman ng Senado na dumaan siya sa masusing medical evaluation at sasamahan ng Senate security habang nasa ospital. Sa ngayon, si Discaya na lamang ang natitirang nakakulong sa Senado kaugnay ng naturang issue. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.